Mga celebrities na kinasuhan ang bully ng mga anak at isiniwalat ang mga ginawa ng mga ito. Alfred Vargas, "This is where it stops." Yan ang naging pahayag ni Quezon City Councilor at aktor na si Alfred Vargas matapos niyang sampahan ng kaso ang mga magulang ng batang nambuli sa kanilang anak na lalaki. Hindi niya pinalampas pa ang sitwasyon at kaagad na kinausap ang kanilang legal counsel at nagsampa ng reklamong kriminal laban sa mga magulang ng isang menor de edad na umano'y nang aapi at nang aabuso sa kanilang anak habang may swimming activities ito. Nag-ugat ang problema sa menor de edad na anak ng mga respondent na paulit-ulit na itinutulak at hinahawakan ang anak na si Alfredo sa ilalim ng tubig sa swimming lessons nila. Nangyari ang pambubuli by way of drowning ng ilang beses sa kabila ng mga efforts, reminders and appeals ng mag-asawa sa mga magulang ng bully. Ani Alfred, "Every time we go to the parents to try to resolve these issues, we were either dismissed or gaslighted." Ang reklamo na inihain sa Office of the City Prosecutor of Manila ay binanggit ang mga respondent para sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Anila nabigo ang mga respondent sa kanilang legal na tungkulin sa ilalim ng Family Code na pangasiwaan at disiplinahin ang kanilang anak. Advokasya ni Alfred ang mabigyan ng proteksyon ng mga bata at hinimok ang Quezon City Council na talakayin ang pananagutan ng magulang sa mga kaso ng bullying. Yasmin Curdy. Taong 2024 nang ilabas ng aktres na si Yasmin Curdy ang istorya tungkol sa naranasang pambubuli sa panganay niyang anak na si Ayesha. Inilahad niya sa social media kung ano ang pinagdaanan ng anak mula sa mga kapwa estudyante sa eskwelahang pinapasukan. Aniya pinuntirya ng isang grupo ng mga mag-aaral sa kanyang klase ang anak niya dahil hindi niya magawang makipagsabayan sa mga mensahe ng grupo tungkol sa kanilang paparating na Christmas party. Nangyari ito noong sila ay nasa labas ng bansa. Pinaligiran umano ang anak niya ng 7 hanggang 9 na estudyante. Hinarang si Ayesha sa paglabas ng silid-aralan, pinagkaitan ng pagkain at recess. Sa madaling salita, pinagtulungan ang kanyang anak. Inamin ni Yasmin na nakaranas ng paranoia at anxiety ang kanyang 12-year-old daughter. Dumating din sila sa punto na nabaliktad na ang sitwasyon at nasisi pa ang kanyang anak. Kaya naman kaagad siyang nag-file ng reklamo sa DepEd at isinumbong ang eskwelahan ng anak. Dahil walang proteksyon na ibinigay ang eskwelahan kay Ayesha, iniakyat nila ito sa tanggapan ng DepEd. Women's and children's rights ang ipinaglalaban at advokasya ni Yasmin, kaya rin siya kumuha ng kursong political science sa Arellano University na siyang pre-law course niya. Gumraduate siya ng magna cum laude noong April 2025 at ipinagpatuloy ang pagkuha ng law sa pagnanais na ipaglaban ang mga biktima ng pambubuli kasunod ng isang insidente kasangkot ang kanyang anak. Claudine Barreto. Hindi rin pinalampas ng optimum star na si Claudine Barreto ang mga taong walang magawa sa buhay at patuloy na pinupuntirya ang kanyang mga anak. Matatandaan na taong 2017 nang magsampa ng reklamong cyberbullying si Claudine laban sa isang netizen na tumawag sa adopted daughter niyang si Kia ng batang lansangan. Dumulog sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division si Claudine dahil sa mga offensive comments sa kanyang 2-year-old daughter. Sabi nga niya na hindi pa nakakapagsalita ang anak niya at hindi kayang ipaglaban ang sarili, kaya tungkulin niyang protektahan ito at ipagtanggol. Ani rin ng aktres, kung kayang gawin ng individual na yon ang pambubuli sa isang artista, ano pa kaya kung sa ordinaryong tao ito mangyari? Matapang na sinabi ni Claudine na kapag mga anak niya ang involved, hindi niya sasantuhin ang mga mang-aapi sa kanila. Inez Veneracion. Ang 14-year-old daughter ng aktres na si Inez Veneracion kay Maguindanao del Sur Representative Toto Mangundadato na si Princess Kila ay naiulat na nakaranas ng mental health issues noong 2025, dulot ng matinding pambubuli. Kaya naman kinuha niya ang atensyon ng vice principal at discipline officer ng school ni Princess via social media para kaagad na magawa ng aksyon ang issue. Subalit nabigo silang kunin ang suporta ng eskwelahang pinapasukan ng bata.
Ilang beses na rin silang nag-file ng report pero wala silang aksyon na nakukuha. Sinabi rin niya na karapatan ng kanilang mga anak ang magkaroon ng ligtas na kapaligiran kung saan sila ay maaaring lumaki, matuto at makaramdam ng proteksyon. Humingi naman siya ng tawad sa anak dahil sa dinanas niyang pambubuli. Sinabi naman niya sa bata na hindi niya ito pagdadaanan ng mag-isa at sasamahan niya ito hanggang sa makakuha sila ng hustisya sa nangyari. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.